Tuwing may panauhin, itinutulak ako ng aking biyenang babae sa kusina para hindi raw ako makasira ng tingin. Isang beses, ang isang mahalagang bisita niya ay napadaan sa kusina habang papunta sa banyo. Nang makita niya ako, biglang lumuhod siya sa sahig. Maynila, umaga ng ika-22. Init na init ang hangin, tipong katapusan na ng tag-araw, parang may nakapatong na kawali ng kanin sa bubong ng bahay. Umiihip ang hangin ngunit hindi nakakalamig, nagpapalipad lang ng mainit na alikabok sa paligid. Sa bagong subdivision na ito, bawat bahay ay maliwanag at makintab bakal na bakod na itim at makinis, sahig na marmol na malamig sa paa mula sa labas, mukhang marangya. Ngunit kapag pumasok ka na, mararamdaman mo ang ibang uri ng lamig, ang lamig ng paraan ng pakikitungo ng mga tao sa isa't isa. Ang pangalan ko ay Ana Reyes. Kapag tininingnan ka ng mga tao sa labas, iniisip nila na mapalad ako asawa ng isang malaking opisyal ng kumpanya, nakatira sa malaking bahay, may sasakyang magarbo, ngunit ang malaking bahay ay hindi palaging mainit. May mga tahanang kahit gaano kalaki ay hindi sapat para sa kayabangan ng iba. Nandoon ako sa kusina ng umaga na iyon. Para sa ibang tao, mukhang walang pagkakaiba ang kusinang ito. Sa karaniwang kusina amoy sibuyas at bawang, tunog ng kutsilyo sa sangkalan, pakiramdam ng isang babaeng tahimik na naghahanda ng pagkain. Pagkakaiba lang ay mas makintab ang lahat, itim na granito, maliwanag na induction cooker, nakahanay na mga palayok na parang ipinagmamalaki. Nakasuot ako ng beige na apron habang natapos na ang paghahalo ng sitaw para sa tanghalian nang marinig ko ang mga tsinelas ni Bayang Delia, biyenan ako na dumadaplak sa sala. Si Bayang Delia ay nakaupo sa sofa, tuwid ang likod tulad ng isang hari, may berdeng gintong pulsera sa pulso, hawak ang remote control ng TV na parang hawak ang kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Lumabas lang ako sa pintuan ng kusina at agad na dumaan ang tingin niya sa akin. Ang uri ng tingin na kahit walang salita ay napararamdam mong hindi ka angkop sa lugar na ito. Itinataas niya ang kanyang baba at nagsalita. Mataim ngunit malinaw ang bawat salita. Ana Reyes, may mahahalagang panauhin si Noel mamaya. Huwag kang lumabas na nakasuot ng apron na amoy sibuyas. Makakasira ka ng tingin. Bumaba ka na sa kusina. Natigil ako sandali, saka yumuko. Opo. Maliit lang ang aking opo. Parang tinutunaw ko ito para mas madaling lumunok. Sinasabi ng mga tao na ang isang pasensya ay katumbas ng 9 na biyaya. Ngunit kapag masyadong matagal kang nagtitiis, nagiging ugali na ito, at kapag naging ugali na, itinuturing ka na nilang mababa. 10:30 nang bumaba si Noel, ang asawa ko, mula sa itaas, puting polo, kulay abong pantalon, pinag-ayos ang buhok, kumikislap na relo sa pulso. Ang dating niya ay talagang nagmamahal, isang matagumpay na negosyante, kung wala lang yon ang mabait na ngiti para sa kanyang asawa. Tumingin sa akin si Noel, bahagyang kumuwit ang labi, para bang nakadikit ng alikabok. Pumasok ka sa kusina, gupitin ang prutas at ihanda ang tsaa, tapos ay lumayo ka na. Mayroon akong mga bisitang pirmahan ang kontrata ngayon. Ang mga babae sa sala ay nakakasagabal sa negosyo. Narinig ko ang salitang babae at naramdam ko ang isang matalim na haplos sa puso, parang may kumatok ng kutsara sa gilid ng palayok, isang tuyo at walang lamig na tunog. Kaya pala ganito ako rito sa bahay na ito, isa akong babae, isang taong pinapayagan lang na lumabas kapag may silbi at dapat mawala kapag kailangan nila ng karangalan. Tumango si Bayang Delia, parang isang guro na pumipirma ng marka ng mag-aaral. Ayun. Pakinggan mo ang asawa mo. Ang babae ay mag-aasikaso ng kusina at huwag na lumabas pa na palapaliwanag. Pumasok ako sa kusina. May salamin ang pintuan na nakatingin sa hardin, mainit na salpok ng araw sa loob, parang may pumipiga sa aking mga balikat. Binuksan ko ang ref, kinuha ang mga prutas, mansanas, ubas, mangosteen, lahat, pinili ang pinakamaganda dahil mahilig ang pamilyang ito sa mukhang maayos na bagay. Inihiwa ko ang mga mansanas ng manipis-manipis, inayos sa bilog na hugis. Habang ginagawa ito ng mga kamay ko, ang isipan ko ay puno ng iba't ibang saloobin. Espesyal na panauhin ang sabi nila para magmukhang mahalaga.
Pero ang bisita ay darating para ipagyabang ni Noel ang kontrata sa harapan ng kanyang ina para mayabang si Bayang Delia sa mga kapitbahay. Ang opisyal na pagpirma ay nasa opisina naman sa conference room na may legal team, pero para sa pamilyang ito, hindi ang papel ang mahalaga kundi ang tingin ng iba. Niluto ko ang tsaa, ginamit ang pinakamainam na kahon sa aparador. Sinabi ni Noel noon na regalo iyon ng isang partner at iniutos na huwag kong hawakan para bang sagradong bagay. Natahimik na lang ako dahil may pagkakataon na ang paliwanag ay parang tugtugin sa harap ng mga hindi naman makinig. Inilagay ko ang tray sa mesa ng kusina at pinainit ang tubig sa tamang temperatura. Ang mabuting tsaa ay nangangailangan ng tamang init. Masyadong mainit, magiging mapait, hindi sapat ang init, magiging matabang. Natawa ako, nang lihim sa sarili ko. Ang buhay ko ay parang ganyang tsaa rin. Ibinubuhos ng mga tao ang kumukulong tubig, tapos reklamo bakit hindi mabango. Mula sa sala, malakas na dumating ang boses ni Bayang Delia, sinadyang malakas para marinig ko. Ang paghahanda lang ng tsaa at matagal pa. Ang mga manugang ng ibang tao ay marunong makipag-usap, marunong umupo sa harap ng bisita. Sa amin naman ganyan na lang, ang tadhana niya hanggang kusina lang. Pinigas ko ng bahagya ang hawakan ng kutsilyo sa kabinitawan. Hindi ko papayagan ang aking sarili na magalit. Ang galit ay talo. Huminga ako ng malalim, nagpaalala sa sarili. May utak na nakakaalam ay nagtatago ng salita. May mga sandali ang katahimikan na hindi pagsuko ito ay pag-iingat ng lakas. Eksaktong noon ay tumunog ang doorbell. Tumayo si Bayang Delia nang matulin agad na nagbago ang mukha niya at naging masaya. Hinusay ni Noel ang kanyang kurbata at lumakad patungo sa pinto na parang sumasalubong sa isang kapalaran. Nandoon ako sa kusina habang naririnig ko ang mga yapak ni Noel sa marmol na sahig regular, malamig. Nang dalhin ko ang tray ng prutas sa pintuan ng kusina, nakita ko ang isang bagay na nakakalungkot ngunit nakakatawa. Ngumingiti ng halos maluha ang mga mata, si Bayang Delia, matamis ang tinig. "Ha, Kuya Tirso, tuloy po kayo, tuloy po." Saka nakita niya ako. Agad na lumamig ang kanyang tingin. At nang harapan ng bisita, bulong niya, "Ha, Kuya Tirso, patawad ha si bantay po ng bahay nagwawalis lang po." Natayo akong walang kibo, parang may nagbuhos ng timba ng malamig na tubig sa dibdib ko. Bantay ng bahay. Sa sarili kong tahanan. Naging bantay ng bahay na ako dahil nakasuot ako ng apron. Ngumiti ng palakaibigan si Noel. "Iyan ang asawa ko, kuya." Pero hindi naman nakaalis sa kusina probinsyano eh. Mabilis lang tayo. 11:30. Umakyat na tayo sa opisina para pirmahan. Ang tinutukoy ay Kuya Tirso, isang lalaking may katanghaliang gulang na may tiwas na katawan, ngunit ngumiti lang siya ng diplomatiko. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na biglang tumigil tulad ng isang taong nakakita ng bitak sa bagong pinturang pader. Hindi ako nagsalita. Bumalik ako sa kusina, inilapag ang tray. Hinawakan ko ang tali ng apron, saka tinanggal ito. Hindi nagmamadali, hindi marahas. Tiniklop ko ang apron at inialay ito ng maayos sa sandalan ng upuan, parang inilapag ko roon ang papel na pinilit nilang gawin ko. Naghugas ako ng mga kamay ng dahan-dahan. Dumaan ang luha sa pagitan ng mga daliri ko, ngunit nag-aapoy ang loob ko. Hindi ko hinahugasan ang dumi. Hinuhugasan ko ang pakiramdam ng maling pagkakilala, ang kahihiyang sadyang idinikdik nila sa aking noo. Nang lumabas na si Kuya Tirso para sa banyo, narinig ko ang mga yapak niya, napapalapit hindi nagmamadali, parang may tinitimbang kung dapat ba siyang ituloy. Maluwag ang bahay, ngunit nang umaga na iyon, lahat ay parang pisigin pakiramdam ko, ang hininga ng isang estranyo na malapit na. Hindi ko agad tiningnan. Nagkunwari akong abala, pinunasan ng mga kamay, inayos ang tray, tinakpan ang lalagyan ng asukal. Ugali ko iyon, habang mas stressed, mas iniingatan ko ang kaayusan. Sinasabi ng mga tao na ang malinis na bahay ay malamig, pero para sa akin, ang malinis na konsyensya ang nagpapatibay sa iyo. Nakita ko ang anino niya sa salamin ng aparador, si Kuya Tirso.
pumasok siya sa pintuan ng kusina, at doon, habang bahagya akong nakatagilid para kumuha ng itim na notepad sa istante, isang notepad na lagi kong inilalagay sa madaling maabot na lugar, binuksan ko ito at sumulat ng ilang linya. Hindi recipe kundi mga mahahalagang takdang araw, mga pangalan, mga bagay na hindi maaaring maling gawin. Naramdaman ko ang tingin ni Kuya Tirso. Hindi mapaniktik kundi ang uri ng tingin ng isang taong may napansin na hindi tugma sa inaasahan niya. May isang bagay na hindi tama. Isang segundo lang ang tingin niya, saka itinuloy ang paglakad. Ngunit alam ko, kahit isang segundo ay sapat para sa isang taong matagal nang abala sa negosyo na mag-itanim ng bandila sa isipan. Isinalara ko ang notepad, inilapag ito katabi ng nakabaliktad na telepono. Ang screen ay hindi nagniningning, ngunit alam ko na sa isang haplos lang, lahat ng nasa likod ng kasuutang manugang sa kusina ay gagalaw. Nang bumalik si Kuya Tirso sa sala, nagsimula ulit ang mga boses. Bayan po ang sistema namin. Para i-optimize ang logistics route, may AI-based na traffic routing. Nakababa na ang waiting time sa bodega. Q3 namin, umabot na sa 15% ang profit margin. Ngumingiti ng politiko si Kuya Tirso. Ngunit ang ngiting iyon, hindi ito paniniwala. Pakikinig ito para masubok. Si Bayang Delia, tulad ng isang manlalaro ng tanghalan, idinagdag. Ayan, Kuya Tirso, talino ng anak ko. Kapag umakyat pa siya, talagang magiging magaan na ang buhay ng lahat ng mga babae sa bahay na tumaliban sa ganyan lang ang kaya ng iba. Ngumingiti ng mapait si Noel. Sa negosyo, kailangan ng vision. Kung kusina ka lang palagi, anong alam mo? Narinig ko iyon at bigla ay bumangon ang isang salawikain sa isipan ko. Ang taong matalino ay nagsasalita ng maayos sa labas, ngunit bakit sa pamilya, gustong-gusto nilang gumamit ng salita na parang kutsilyo. Ngunit nanatili akong tahimik. Inilapag ni Kuya Tirso ang tasa sa platito, isang mahinang kling, ngunit sapat para tigilan ang ritmo ni Noel ng kalahating tibok. Kuya Noel, ang 15% margin base sa pagbabawas ng spoilage o pagtaas ng presyo. Agad na sumagot si Noel. 2 po iyon, kuya. Ino-optimize namin ang cold chain, binabawasan ang spoilage at may VIP service package para sa strategic clients. Tumitig ng direkta si Kuya Tirso. Anong standard ang cold chain ninyo? Hack CCP o ISO 20000 o sarili ninyong KPI? Bahagyang nataranta si Noel. Nakita ko iyon sa paraan ng pagtitiyak ng mga daliri niya sa gilid ng baso. Flexible po kami sa ganyan, ang operations team po ang bahala. Ako ay nasa sales, ako ang nagsesil. Tahimik na hamlang ang sagot ni Kuya Tirso. Ngunit tulad ng pagkakatok sa mesa para matukoy kung buo o hukay ang kahoy, ilang sandali pa ay, Bayan Delia, nag-i-email ako sa operations para sa summary na may endorsement ng internal controls o legal team bago tayo mag-sign. Naghinto ang hangin sa sala. Hindi naintindihan ni Bayang Delia ang internal controls. Ngunit nang marinig niya ang legal team, bahagya siyang kumungkot ang noo pakiramdam na hindi na ito simpleng pagmamalaki. Nang lumabas si Kuya Tirso para sa banyo, doon na ako gumawa. Nang lumabas siya mula sa banyo, at muling dumaan sa kusina, doon na niya talaga ako nakita. Hindi lang sulyap, isang tunay na tingin. Pagbalik niya sa sala, hindi na siya gaanong ngumingiti. Nagtanong siya ng direkta, Kuya Noel, itong kontrata para sa cold storage at logistics sa ruta ng Pampanga, Batangas, gusto ko makita ang loss control plan sa bawat delivery point. Mababa po ang spoilage namin, kuya. Anong sistema? Sino ang pumipirma ng verification? At ang datos galing sa alin pong report ng Noel Freight Solutions? Napahinto si Noel. Bahagya siyang umubo bago sumagot. Sa internal report po iyon ipapadala ko mula sa operations. Sige. Ngunit para makapag-sign ng opisyal 11:30, kailangan ko ng summary na may endorsement ng internal controls o legal team. Hindi ako nagsisign ng walang maaasahang dokumentasyon. Doon na lumabas ang totoong estado ng bagay. Nagpatuloy si Noel nagsalita tungkol sa ERP system, cash flow, disbursement funds, mga salitang mariringgan, ngunit walang katibayang kasama.
Ngunit si Kuya Tirso, hindi siya nabibighani. Paminsan-minsan ay nagangat ang kanyang kilay, ang tingin ng isang taong nakakita na ng maraming taong magaling magsalita, ngunit mahina kumilos. Nang dinala ko ang bagong tsaa, binuhusan ko muna si Kuya Tirso bilang paggalang. Bahagya siyang tumango. Salamat. Isang simpleng tango lang. Ngunit iba sa paraan ng pagtingin sa akin ni Noel at ni Bayang Delia. Napagtanto ko sa sandaling iyon, may mga taong kahit hindi kilala, itinuturing kanilang tao. At may mga taong nakasama mo, araw-araw, gusto pa rin nilang mag-isip ka ng mas mababa sa kanila. Napansin ni Bayang Delia na tumango si Kuya Tirso sa akin, agad siyang nagdahilan. Ha, patawad ha. Kuya Tirso, hindi naman siya marunong sa mga ganoong bagay, mangkukulam lang siya sa kusina. Sumagot si Kuya Tirso ng payak. Napansin ko na mahusay siyang magbuhos ng tsaa. Maingat, hindi nagmamadali. Para sa ibang tao, simpleng obserbasyon ito. Ngunit para kay Bayang Delia, parang isang maliit na tinik. Agad siyang nagpalit ng paksa. Lumabas sandali si Kuya Tirso para sa banyo. Pagbalik niya, hindi na siya gaanong nagpaparamdam ng ngiti. Umupo siya at agad na nagtanong na parang sunod-sunod na karayom. Kuya Noel, itong kontratang ito, sino ang huling responsable sa panig ng Noel Freight Solutions? Gusto kong malaman kung sino talaga ang may kapangyarihang pumirma. Napatawa ng malakas si Noel. Ako po kuya, ako ang sales director, ako ang nagsesil ng lahat. Pwede mo ba akong ipakita ng email confirmation ng iyong signing authority o ang authorization letter? Ayaw ko pang maabala sa oras ng pagpirma kung bibiglang sabihin kailangan pang aprubahan ng boss. Sa kusina, binabaan ko ang gripo hanggang patak-patak na lang ang lumalaglag naririnig sa ganoong katahimikan. Hindi ko na kailangang tingnan si Noel para malaman kung pula o maputi na ang mukha niya. Ang isang taong sanay ng magsinungaling ay natatakot sa isang tanong lang, ang tamang tanong, sabi ng mga matatanda. Ang papel ay hindi makapagbalot ng apoy. Kapag nagsimula ng magniyog, kailangan lang ng tamang oras para sumunog. Ilang linggo na ang lumipas mula noon, kailangan ko na kayong sabihin ang tunay na nangyayari. 6 na buwan na ang nakalipas nang pumasok ang Noel Freight Solutions sa isang kritikal na yugto. Sa mundo ng negosyo, tinatawag ito na crunch time, kung saan kahit isang bitak ay maaring gumapo ng buong pader. Nang panahon na iyon, naghahanda ang kumpanya para sa mid-year audit, negosasyon para sa refinancing sa bangko, at isang cold storage bidding package na naghihintay pa ng approval. Naaamoy ko ang kakaibang bagay hindi dahil sa kutob ng babae, kundi dahil sa mga numero. May mga bilang na maganda kung titingnan, ngunit kapag hinawakan mo ay parang plastic, inventory na masyadong maayos, operating costs na masyadong mababa, profit report na masyadong maganda, tulad ng isang damit na bagong tinahi ng mabilis, tuwid ang tahi, ngunit mura ang tela at mabubutas kapag nabasa. Tinawagan ko si Kuya Vince, pinuno ng internal controls, at si Attorney Dan, pinuno ng legal department. Hindi ako gumawa ng malaking gulo, hindi ako nagmura sa meeting, sinabi ko lang, gusto kong mag-special audit tahimik, ayon sa proseso. Lahat ng ebidensya ay dapat makakarating sa korte kung kinakailangan. Nakaintindi si Kuya Vince agad. Tumingin ng matagal si Attorney Dan sa katumango. Kung ito ang desisyon ng ma'am, ihahanda namin pati ang protection plan para sa mga partner. Mula noon, nagsimula akong mawala sa paraan ng isang taong may kapangyarihan. Hindi ako nag-post sa social media tungkol sa pagiging abala. Hindi ako dumalo sa mga party na may litratista. Ikino ang internal communications. Ipinagpatuloy ang pang-araw-araw na pag-apruba sa mga subordinate ayon sa protocol at iniwanan si Noel na hawakan ang external sales matters na matagal na niyang gustong-gusto. Huwag akalaing ibinigay ko iyon dahil sa emosyon. Inilagay ko si Noel sa eksaktong posisyon ng isang bitag. Ang taong nagnanasa ng kapangyarihan ay natural na papasok. Naniniwala siya na ang oras ay dumating na para sa kanya. Sa bahay, patuloy akong bumabalik, naririnig si Bayang Delia na nagrereklamo tungkol sa ulam. Nakikita si Noel na maaga umaalis at huli bumabalik. Ang mukha niya laging makintab na amoy pabango. Ngunit sa gabi,
Kapag natutulog na ang lahat doon, ako gumagawa ng tunay na trabaho. Hindi ko kailangang magkunwari na bodyguard o tumakbo-takbo tulad ng sa pelikula. Kasali ako bilang risk audit specialist sa isang espesyal na pangkat na may access sa data ayon sa authority ng CEO. Habang natutulog ang lahat, nag-aayos ako sa loob ng kwarto na may camera footage at data storage, inihahambing ang mga log ng system, tinitingnan ang kasaysayan ng mga na-edit na report, tinutukoy ang mga kahina-hinalang cash flow. May bakas ang lahat. Kailangan lang ng pasensya na tipunin ito ng isa-isa para kapag ibinunyag mo ito, walang makakasagot. Isang gabi, ilang linggo bago ang ika-22. Habang tinitiklop ko ang mga damit ng anak namin, narinig ko ang pintuan ng study room ni Noel na nagsara. Mababa ang boses niya, ngunit mariing madiig. Sabi ko na yung gastos na iyon itulak sa operations expense. Dapat maganda ang tingin ng profit. Maganda para mapirmahan. Kapag napirmahan, may parte tayo lahat. Natulala ako. May parte tayo lahat parang pagbabahagi ng regalo. Ngunit sa negosyo, ang ganoong salita ay karaniwang kalakip ng isang bagay na napakasamang ibahagi. Hindi ako pumuntang humabol at nagtatanong. Hindi rin ako nag-install ng recording device ng lihim maraming tao sa bahay, at kung may kahina-hinalang kilos ako, sisiguraduhin ni Bayang Delia na ikukuwento niya sa lahat na nakabantay ang manugang sa asawa. Ginawa ko lang ang isang simpleng bagay. Isinulat ko ang petsa sa notepad at binanggit ang pangalan ng kumpanyang narinig ko sa dulo ng tawag. Isang pangalang kakaiba, wala ito sa listahan ng mga kakilalang kontraktor ng Noel Freight Solutions. Tinawagan niya ito ng tulad ng isang kaibigan. Ilang araw pa, narinig ko ulit mas malinaw na ngayon. Si Sunrise Cargo, hayaan mo akong bahala diyan. Sunrise Cargo? Naramdaman ko ang lamig sa dibdib, parang nakatapak sa malamig na bato. Nagsimula akong mag-imbestiga sa tamang paraan ayon sa aking authority. Walang kailangang malaman, tanging mag-compare lang ng datos. Lumabas ang Sunrise Cargo ng perpekto tulad ng isang bata na masyadong maayos ang takdang aralin. Bagong kumpanya, maayos ang papeles, regular ang mga kontrata, regular ang bayad, regular ang invoice. Masyadong regular kaya parang sinundan ng template. Sinasabi ng mga matatanda. Ang masyadong regular ay maaring peke na. Isang gabi, inilapag ni Noel ang pera sa harap ko, ilang bilang na mga bill. Heto, allowance para sa buwan. Huwag kang magtanong ng marami. Hindi tinawag na ibinibigay. Inihagis na. Tumingin ako sa pera, hindi nagbilang, tumingala lang. Gaano ito? Mayroon pa kaming pagbabayad para sa paaralan ng anak namin at check-up ng nanay ko. Itinaas niya ang kamay. Bakit mo iniisip ang malalalim na bagay? Nasa bahay ka, gawin mo ang trabaho mo. Kapag kulang ang pera, ako ang mag-aayos. Si Bayang Delia naroon din at nakinig, saka sumulot. Ganyan ang mga babae, lagit-lagi ay pag-iisip ng pera. Sa bahay na ito ay si Noel ang nagdadala, ang kailangan lang ng manugang ay magpakulay ng ulam ng tama. Bumalik ako sa kusina para maghugas ng pinggan, ngunit ang loob ko ay hindi nabasa. Naisip ko ang salawikain. Isang tiis ay katumbas ng siyam na biyaya, saka naitanong ko sa sarili para kanino. Ilang araw pagkatapos, nasa bakuran si Bayang Delia at nakikipag-usap sa isang kapitbahay ng malakas na boses para marinig ng lahat. Malapit nang may selebrasyon sa bahay namin. Ang anak ko ay may malaking kontrata ngayon. Kapag napirmahan na, umakyat siya. At kapag umakyat na ang asawa, kailangan din marunong kumilos ang manugang. Ang kutsara na butas ay hindi dapat makisalo sa pilak na plato. Nakatayo ako sa looban at narinig ang bawat salita. Doon ko napagtanto. Sa mata ni Bayang Delia, ako ay parang kasangkapan. Kapag nagagamit, itago. Kapag lubos na, palitan. Isang gabi pa, akala ni Noel na nasa banyo ako kasama ang anak namin, kaya mas malakas ang nagsalita siya sa telepono. Lumabas ako sa balkonahe para sa hangin at narinig ang mga salitang dumausdos sa sahig na bato. Pirmahan mo na ang datos ay haharapin namin. Ang masamang utang, hayaan mo na sa ibang lugar. Saka isang pangungusap
na pinigilan ko ang hawakan ng balkonahe. Ang kita sa quarter na ito ay kailangang umabot ng 15%. Kung hindi abot, huwag mangarap ng komisyon. Komisyon. Naging malinaw na, hindi lang gustong pagandahin ni Noel, gusto niyang gawing peke para may makuha siyang bonus. Sabi ng mga tao, ang sakim ay magiging saklap. Ngunit maraming sakim ang naniniwala na matalino sila, naniniwala na flexible lang sila. Kapag sumipit na ang lubid sa leeg, sa kanila malalaman na may hangganan ang flexibility. Isinulat ko ang oras at kinabukasan, nagpadala ako kay Kuya Vince sa internal channel. Kailangan ng cross-reference sa listahan ng new subcontractors, partikular ang Sunrise Cargo, at mag-check ng mga edit sa profit data ng ERP sa mga nakaraang linggo. Maikli ang isinulat ko, kaunti ang salita, mas matalim ang bakal. Lumabas ang mga edit sa tamang oras na naroon si Noel sa opisina. Lumabas ang mga kahina-hinalang transfer na umalis at bumalik sa pamamagitan ng isang malikhaing landas tulad ng pera na nagbakasyon saka bumalik na parang hindi umalis. Kapag sinabi mo lang ito sa bibig, magiging tsismis. Ngunit kapag ito ay nasa log, nasa saan, nasa minuto, sa may lagda ng legal, hindi na ito maaaring itangging usapan. Sa bahay, nagpatuloy si Noel sa papel ng bayani. Nanay, huwag kang mag-alala kapag napirmahan ito. Kahit ano ang gustong bilhin mo, bibili ako. Tumingin si Bayang Delia sa akin at nagpahayag. Yan, nakita mo? Ang babae ay nagtatagumpay dahil sa kanyang kapalaran. Maging masunurin ka lang. Tumingin ako sa kanya, hindi galit, kundi awa. Naawa ako sa isipang nagsasabing ang pera ay sukat ng dignidad ng tao. Nang gabi ring iyon, pagkatapos ng lahat, binuksan ko ang aking notepad. Hindi ako sumulat tungkol sa kusina. Sumulat ako tungkol sa aking anak, tungkol sa kinabukasan ng anak ko. Ayaw kong lumaki ang aking anak sa isang tahanan na kinamumuhian ng mga tao ang ina niya at turuan siya na ang pera ay maaaring bumili ng respeto. Ayaw ko rin na makita ng anak ko ang ina niyang humiyaw, humila ng buhok, dumuyos-dos para makamit ang katarungan. Gusto kong makita ng aking anak ang isang inang nakatayo ng tuwid at nanalo sa pamamagitan ng karangalan. Araw ng Ika. 21. Nandyan na si Kuya Tirso sa sala. Wala na akong nakatayo sa kusina. Lumipat na ako sa pasilyo na nakatago, malinaw ang tingin sa sala sa pamamagitan ng sala divider. Kinukuwento ni Noel ang mga ruta, ERP systems, cash flow, lahat ng salitang mariringgan, ngunit walang ebidensya kasama. Si Kuya Tirso, hindi siya nabibighani. Paminsan-minsan ay nagangat ang kilay niya, ang tingin ng isang taong nakakita na ng maraming kontratang naputol. Bayan Delia, siguradong maayos ang lahat, magtiwala kayo. Kay Noel, magtiwala. Oo, ngunit ang negosyo ay mas nagtitiwala ako sa proseso. May kasabihang, ingat na walang pagsisisi. Nabara si Noel. Ngumiti si Bayang Delia nang mapait para mabawi ang paksa. Nang dalhin ko ang bagong tsaa, ibinuhos ko muna si Kuya Tirso. Bahagya siyang tumango. Salamat. Pagkatapos niyon, mukhang mahusay sa paghahanda, maingat, hindi nagmamadali. Para kay Bayang Delia, ito ay isang maliit na tinik. Agad siyang nagpalit ng paksa. Saka nagtanong si Kuya Tirso, Kuya Noel, ang kontratang ito, sino ang huling may kapangyarihan sa panig ng Noel Freight Solutions? Ako po, Kuya. Ako ang sales director, lahat ay para sa akin. Pwede mo bang ipakita ang email ng iyong authorization letter? Ayaw ko pang sabihin kailangan pa ng approval ng boss sa oras ng pagpirma. Tahimik na tagpuan sa sala. Naging maliwanag sa lahat, si Kuya Tirso ay hindi pupirma ng walang legal basis. 10:50 na nang tumunog ang telepono ni Noel. Isang maliit na ingay, ngunit sa malamig na aircon ng sala, marinig ito na parang isang tulo ng karayom. Sumilip si Noel sa screen, bahagya pa siyang ngumiti. Nanatili ang ngiting iyon nang wala pang isang segundo, saka bigla itong naglaho tulad ng isang mukha na nasabog ng malamig na tubig. Agad na ibinaligtad ni Noel ang telepono sa mesa, napakabilis kaya nahalikan ang kutsara sa platito. Nagulat si Bayang Delia. Bakit ka ganyan, anak? Wala, nanay. Sistema lang may issue.
Tumingin ng tuwid si Kuya Tirso kay Noel, hindi nagtanong agad, ngunit ang hindi pagtatanong ang nagpagulo kay Noel. Natatakot ang tao kapag hindi makontrol ang reaksyon ng nasa harap niya. Patuloy na nag-vibrate ang telepono ni Noel, tulad ng isang tambol na tinutugtugan ng hindi niya kilala. Itinago niya ang kamay sa harap ng screen, pawis na ang temple niya kahit malamig ang aircon. Kuya Tirso, paumanhin maintenance siguro ang sistema, sige. Kapag nasa opisina na tayo, maayos na. Inangat ni Kuya Tirso ang tasa, uminom ng kaunti, saka ibinagsak ng dahan-dahan. Maintenance sa oras na malapit ka nang pumirma? Coincidence lang, kuya. Coincidence? Sa mundong ito, kapag masyadong madalas ang coincidence, naging planado na ito. Patuloy ang pag-vibrate ng telepono. Hindi na naitago ni Noel ang screen, pumula ito kahit sa pagitan ng mga daliri niya. Hindi ko nakita ang mga salita, ngunit alam ko kung ano ang nakalagay, mga salita na kinamumuhi ng ambisyoso. Account temporarily suspended. Tumayo si Noel nang biglaan nagngangalit ang paa ng upuan sa marmol, tunog na parang pag-iiyak. Alo, bakit nakalock? Sino ang nag-sign ng order? Hindi ako pumapayag, nandito ako sa bisita ko. Nandito ako sa bisita ko, parang pakiusap na lang ito, hindi kautusan. Kanina, sinabi ni Noel, ako ang mag-aayos para hindi ka naantayin, kuya. Ngayon siya mismo ang pinaaantay ng isang bagay na hindi nakikita. Iniling ni Bayang Delia ang kanyang ulo at ngumiti ng pinilit. Ganyan ang malaking boss, palagi pang tinatawagan ng mga empleyado. Bawat oras ay may problema. Hindi sumabay si Kuya Tirso. Tumingin lang siya kay Bayang Delia, saka ibinaling ang mata sa sariling telepono. Si Kuya Tirso, hindi na ito ang tingin ng isang panauhing pumasyal. Ito na ang tingin ng isang taong naghahanda para sa mapanganib na sitwasyon. Bumalik si Noel, puti ang mukha, lumulunok, patuloy na kumukurap, ngunit ang pride ay nandoon pa rin. Kuya Tirso, may urgent na tawag mula sa kumpanya. 2 minuto lang. Siha, han ka lang. Lumakad si Noel patungo sa labasan, hindi tumatakbo para sa bisita, kundi para hindi makita na pinaaalisin ang kanyang kapangyarihan sa harap ng ibang tao. Tiningnan ni Bayang Delia ang anak, ang mga mata niya ay nagsimulang magpakita ng takot na ayaw niyang ipakita. Sa sandaling lumabas si Noel, biglang lumuwang ang sala. Lumuwang hanggang marinig ko ang tik-tak ng orasan sa dingding, malinaw, malamig at regular. Tumingin si Kuya Tirso kay Bayang Delia, maayos pa rin ang tinig ngunit matalim. Bayang Delia, para sa ganitong malaking kontrata, karaniwang may kasama pong legal representative mula sa Noel Freight Solutions, di ba? Bakit si Noel lang ang nandito ngayon? Natigilan si Bayang Delia. Sanay siya sa sitwasyong ang lalaki ang nagsasalita sa mga malaking bagay at ang babae ay nakikinig lang. Kapag tinanong siya ng direkta, parang isang mananayaw na biglang tinahimik ang musika. Gusto lang ni Noel na personal na salubungin ka para sa kaayusan po. Mahinang ahlang ang tugon ni Kuya Tirso, ngunit hindi ito paniniwala. Sa pasilyo kung saan ako nakatayo, hindi niya ako nakita, ngunit parang pinagsama-sama niya ang mga piraso. Magarbo na bahay, hambog na ina, asawang malakas magsalita, at isang sistema na kakakarinig lang ng babala. Hindi ako lumabas, hindi rin ako natawa ng lihim. Huminga lang ako ng pantay-pantay tulad ng isang taong hawak ang manibela habang nagsisimulang dumulas ang sasakyan. Alam ko ito ay simula pa lang ng pagdulas. Ang tunay na sakit ay nasa tanong, sa anong bagay mahihimasat si Noel kapag naging desperado siya? At kapag nagpigil siya ng walang plano, karaniwang dinadadala niya ang mga bagay na sana ay nakatagong mabuti. Narinig ko sa labas ang ingay ng pintuan ng sasakyan. Si Noel naghahanap ng isang bagay na mahawakan. Sa loob, si Kuya Tirso ay tahimik pa rin tulad ng malalim na tubig. Si Bayang Delia ay nagsimulang mabagabag, patuloy na inililingkis ang takip ng tipot sa kanyang kamay. Tiningnan ko ang apron na nakabitin ng maayos sa upuan at bulong sa sarili. Ang taong walang takot sa kamatayan ay hindi matitinag. Ang taong dapat matakot ay nasa labas ngayon. Tumunog ang telepono ni Kuya Tirso, isang maikling ingay, ngunit nagulat si Bayang Delia. Kinuha ni Kuya Tirso ang telepono,
tiningnan ang header, saka nagbago ang kanyang paningin. Itinigil ang pag-scroll habang tumigil sa attachment. Itap, download ang PDF, basahin ng mabilis tulad ng isang taong sanay sa mga kontrata. Nang matapos, hindi siya agad nagsalita. Huminga lang siya nang mababaw ang hininga ng isang taong nakaiwas sa isang malaking pagbagsak. May chini ba, Bayan Delia? Si Noel matagal na siyang nasa Noel Freight Solutions, siguradong technical glitch lang ito. Tumingin si Kuya Tirso, wala ang pagmamalaki, wala ang panlilibak, mayroon lang seryosidad. Noel Freight Solutions ay nagpadala ng urgent notice para pansamantalang ihinto ang pagpirma para protektahan ang partner dahil natuklasan ang seryosong anomalya sa financial report at pinagtatakpan ang project risk. Tulad ng isang martilyo na nahulog sa tenga ni Bayang Delia ang salitang pinagtatakpan. Ibig niyang sumagot ngunit hindi lumabas ang tinig. Tumingan niya ang takip ng tipot na hawak-hawak niya, parang naghahanap ng paraan palabas. Muling tiningnan ni Kuya Tirso ang dokumento. Sa dokumento ay malinaw na nakasaad ang pangalan ng taong tinitingnan, Sales Director, si Noel. Nang nahulog ang pangalang Noel, parang tinanggal ang aircon ng sala at lumamig ang lugar sa ibang paraan. Ibig ni Bayang Delia na magsalita ngunit walang lumabas. Binasa ni Kuya Tirso ang pirma. Ang electronic signature CEO, Ana Reyes. Nalaglag ang takip ng tipot mula sa kamay ni Bayang Delia. Kling. Hindi katulad ng pagkabasag ng pinggan, ngunit matulis at malinaw dahil nahulog ito sa matigas na marmol. Mga piraso ng puting porselana na nagkalat tulad ng mga sirang salamin. Tumingin si Bayang Delia sa mga piraso, matigas ang tingin, nanginginig ang labi sa kabulong. Tripling pangalan, mayroon ding Ana Reyes dito, pero ang manugang ko ay Ana Reyes, pero siya ay, hindi na niya natapos ang pangungusap. Sapagkat kung magkaparehong pangalan lang, bakit nakatalagang CEO? Kung manugang lang siya na marunong magluto, bakit may kapangyarihang mag-sign ng electronic notice para ihinto ang isang malaking deal? Maaaring dayain mo ang iyong sarili ng isa, 2 beses. Ngunit sa ganitong punto, mapagdayaan ay kahungkagan na lang. Hindi ngumiti si Kuya Tirso. Inayos lang niya ang kanyang jacket, tumingin sa paligid ng sala, ang marangyang chandelier, ang makintab na leather sofa, ang mga hambog na salita ni Noel, ang pagtatawag ni Bayang Delia sa manugang na bantay ng bahay. Lahat ng ito ay naging isang kakaibang larawang, parang magarbo na damit na inisuot ng isang taong nanginginig. Tumayo si Kuya Tirso, hinusay ang jacket, tumingin ng tuwid kay Bayang Delia. Bayan Delia, sa palagay ko dapat ninyong tawagan si Noel pabalik at hayaan ninyong itanong ko, saan nandoon si Ana Reyes? Si Bayang Delia nalingon patungo sa pasilyo ng kusina. Ayon sa reflex, parang hinila ng tanong mula sa kanyang pagkalito. Ibig siyang sumigaw, ngunit natigil ang sigaw sa lalamunan. Wala na siyang lakas na sumigaw. Huminga siya ng mabilis. Mata niya ay nag-iipon sa pasilyo kung saan ako nakatago. Hindi pa ako lumabas. Hindi dahil gusto kong magdagdag ng takot sa kanila, kundi dahil kailangan kong maging malinaw ang lahat. Ang partner ay nakabasa na ng dokumento, naintindihan na ang dahilan, nakumpirma na ang may kapangyarihan. Kapag nasa papel na ang lahat, hindi ko na kailangang makipagtalo sa pamamagitan ng salita. Sa labas, ang boses ni Noel mula sa patio pabigla-bigla, putol-putol. Narinig ko ang ilang salita. Sino nag-sign? Bakit hindi mo ako pinabalam? Tulad ng isang taong humahawak sa hangin. Tumingin si Kuya Tirso patungo sa pintuan ng kusina. Ang tingin niya ay hindi pakiusap o pagdududa. Ito ang tingin ng isang taong gustong makausap ang tamang tao sa tamang paraan. Inangat ko ang kamay at hinawakan ang latch ng pintuan ng kusina. Click. Maliit na ingay ngunit sa isang silid na nanahimik, parang pagpapalit ng ilaw. Hindi ko tiningnan ang mga piraso ng nabagsak na takip ng tipot. Tumingin lang ako ng tuwid. Ang mga salita ay dinadala ng hangin. Ngunit ang pirma at papel ay hindi maaaring dalhin ng hangin. At kapag lumabas na ang pirma, ang bawat bibig na dating humamak ay bigla na lang tuminahimik. Humakbang ako palabas ng pasilyo. Ang unang nararamdaman ko ay hindi ang mga tingin kundi ang katahimikan. Katahimikan na makapal tulad ng usok,
na bumaliw sa isang silid na sanay na maingay. Si Bayang Delia ay nakatayo malapit sa mesa ng tsaa, ang kamay niya ay nakabitin pa rin pakiramdam ng isang taong nahulugan ng bagay. Sa marmol na sahig, ang mga piraso ng puting porselana ay nagkalat tulad ng mga basag na pride. Hindi ako nakasuot ng apron. Nakasuot ako ng itim na suit maayos, walang kaunting elaborate, ngunit tuwid ang pagsuot. Ang buhok ko ay nakatali sa likod, nalantad ang puting polo sa ilalim ng kwelyo. Hindi ito biglang pagbabago, naihanda ko ito nabitin sa maliit na changing room sa tabi ng kusina, tulad ng isang manlalakbay na nagbuhat ng payong bago pa man umulan. Tumingin sa akin si Kuya Tirso, ang tingin niya ay huminto sa tamang lugar. Tumingin ako ng direkta, hindi umiwas, hindi yumuko. Ang dala ko ay hindi ang magarbo ng damit, kundi ang kalinawan. Humakbang ako ng isa pa, tumayo sa gitna ng sala sa lugar na sapat para makita ng lahat na kasing halaga ko sila, hindi na isang anino sa likod ng pintuan ng kusina. Nagsalita ako ng maikli, mahinang boses ngunit matatag. Paumanhin, Kuya Tirso, sa pagkaabala. Ang Noel Freight Solutions ay may dapat na linisin sa loob. Ako, si Ana Reyes. Isang pangungusap lang iyon, at si Bayang Delia ay parang nabunot ang lahat ng hangin sa loob niya. Si Kuya Tirso ay tumayo ng tuwid, hinusay ang sleeve, saka lumakad patungo sa akin. Iniabot niya ang kamay. Ang pag-abot na iyon ay hindi para maibsan ang sinuman ito, ang seremonya ng isang negosyante para sa isang taong may kapangyarihang magpasya. Kinuha ko ang kamay niya, mainit at matatag ang palad niya. Sa wakas nakita ko na kayo. Halos nasalikop na ako sa isang bomba. Bahagya akong tumango. Hindi para sa papuri kundi para sa pag-unawa ng partner. Ang Noel Freight Solutions ay hindi nagtatago ng panganib, hindi inilalabas ang bomba sa kamay ng iba. Ang matagalang negosyo ay minsan ganyan lang. Si Bayang Delia, ang taong kanina, ay tinawag ako na bantay ng bahay. Nakita ang taong gustong niya ay kumakamay sa akin ng may respeto. Tumingin siya sa akin ng isang segundo lang. Hayaan ko ang katotohanan na gawin ang trabaho nito. May utang ang buhay, may bayad ang buhay, ngunit hindi lagi bayad ng salita. Lumingon ako sa mesa ng tsaa. Hindi ko hiniram ang mga nabagsak na piraso, kinuha ko lang ang papel na nasa mesa at inayos ito sa tabi ng lalagyan ng tsaa. Sa gitna ng kaguluhan, may ugali akong pinananatili. Lahat ay dapat nasa tamang lugar. Sinasabi ng mga tao na ang babae ay perfectionist, ngunit minsan ang pagiging mabuti sa detalye ang nagliligtas sa iyo mula sa malalaking pagkakamali. Ang notice ng pansamantalang paghinto ng pagpirma na ipinadala sa inyo ay para protektahan kayo. Kung gusto ninyo, magkikita tayo sa opisina ng 11:30. Naihanda na ng panig namin ang bagong kasunduan na may risk control clause at transparent na datos. Hindi ko gustong pumirma kayo ng nakapikit. Pinahahalagahan ko ang ginawa ninyo. Maraming kumpanya ang nagtatago ng problema, pinili ninyong huminto para malinis. Narinig ni Bayang Delia ang salitang malinis, bahagya siyang natigilan. Tulad ng isang taong narinig ang isang pangungusap na hindi niya inaasahan. Bumalik si Noel mula sa patio, puti ang mukha, gulong-gulo ang sinot, balbala ang buhok. Nang makita niya ako na nakatayo sa gitna ng sala, nakasuot ng itim na suit, nakaharap kay Kuya Tirso, biglang natumba siya, parang nabara sa brakes. Isang segundo saka ang instinct na sumugod. Ano ginagawa mo? Nag-hack ka ng sistema, sinabotahe mo ang deal ko, bakit? Baliw ka ba? Bahagya umatras si Kuya Tirso, hindi nakikialam. Sapat ang karunungan niya para maunawaan na ang usapin sa pamilya ay dapat ayusin ng mga miyembro mismo. Ngunit handa rin siyang maging saksi sa ugali ni Noel. Lumingon si Noel kay Kuya Tirso at nagpumilit na makabawi ng mukha. Kuya Tirso, huwag siyang pakinggan. Nanatili lang siya sa bahay kaya nag-iisip ng kung ano-ano. Ako ang bahala sa usapin ng kumpanya. Tiningnan ko si Noel, hindi galit na sumasabog. Nakikita ko lang ang isang katotohanan. Hanggang ngayon, gusto pa rin niyang gumamit ng salita para ibaluktot ang katotohanan.
Kuya Noel, kakatapos mo lang akong tawaging ang babaeng iyon sa harap ng partner, kaya mag-usap na tayo sa pamamagitan ng mga papel. Lumakad ako sa mesa, sa tabi ng sofa, kinuha ang isang manipis na folder na naihanda ko na. Hindi para takutin, inilapag ko ito, tulad ng pag-aalis ng isang bato na nagtatakip ng daan. Tiningnan ni Noel ang folder, patuloy na kumukurap. Si Bayang Delia, sa likod niya ibig na magdepensa, ngunit natakot na marinig ni Kuya Tirso. Hindi ko binuksan ng mabilis ang folder, dahan-dahan para sa bawat pahina na sarili ang magsasalita. Unang pahina, minutes ng internal audit ng Kuya Vince Petsa, reference number. Hindi ko binasa ang lahat, ang konklusyon lang ang binasa ko. Sa panahon mula noong nakaraang buwan hanggang ngayon, natuklasan ang palatandaan ng paglikha ng phantom subcontractor, pag-issue ng fictitious invoices, at pag-aayos ng profit figures para itago ang bad debt risk. Wala! Ang anak ko ay matino. Galit na pagsigaw ni Bayang Delia. Nanay, tumahimik ka, gris ni Noel. Isang pangungusap lang at ang dating autoridad ni Bayang Delia bilang biyenana ay biglang buminat tulad ng nabutas na lobo. Ibig pa niyang magsalita ngunit naabot ang tingin ni Kuya Tirso, nanlunod ito. Binuksan ko ang susunod na pahina, transaction table. Hindi ko binanggit ang eksaktong halaga, itinuro ko lang ang mga kahina-hinalang punto. Petsa, oras, account na pinagmulan, account na patutunguhan, at ang pabalik na landas na dumaan kay Noel. Ang bayad para sa Sunrise Cargo na subcontractor, para sa cold storage umalis at bumalik sa pamamagitan ng isang intermediate account. Ang naka-verify na halaga ay hindi katugma sa aktwal na dami ng trabaho. Ngumiti ng pinilit si Noel, manipis tulad ng papel. Saan mo nakuha iyon? Gawa-gawa mo yan. Mula sa sistema ng Noel Freight Solutions ang log na may pangalan mo at ang bank statement na may bank-verified na confirmation ayon sa kahilingan ng legal team. Bahagya na kumungkot ang kilay ni Kuya Tirso. Hindi siya nagsalita ngunit naramdaman ko na humigpit ang kanyang balikat. Tulad ng isang taong napagtanto na halos nilagdaan niya ang isang bagay na makapagdadala sa kanya sa problema. Nagbago ang estratehiya ni Noel, naging mas mataas ang boses. Yung cash flow, ang accounting team, ang gumawa niyon. Inutos ko lang ang negosyo, huwag mo akong sisihin. Hindi ko sinagot ang sisihin o hindi. Binuksan ko ang susunod na pahina. Excerpts ng internal recording kasama ang oras, lokasyon ng CCTV sa ikatlong palapag ng opisina at file code ng saved recording. Binasa ko ang isang sapat na bahagi para hindi maging isang pagtanghal ng tagumpay. Nagutos kang i-push ang gastos sa ibang kategorya, dapat umabot ng 10% ang kita at kapag napirmahan mayroon kang komisyon. Namutla ng halatang si Noel. Ibig niyang sumagot, ngunit wala siyang maayos na pagtanggi dahil iyon ang kanyang tinig, walang makapagpapalit niyon. Nagsimulang huminga nang mabilis si Bayang Delia. Tumingin siya sa akin mula pagkalito tungo sa takot, saka nagpumilit siyang ngumiti sa Kuya Tirso. Hala, siguro misunderstanding lang, ang mga lalaki sa negosyo ay nagkakamali minsan. Sige lang, Bayang Delia, ang aksidente ay kakaiba sa sadyang ginawa. Ang pangungusap na iyon ay nagpaalala kay Noel ng ganoong pagkabigo na ang lahat ng kanyang sinubukan ay nabigo. Tumingin si Noel sa akin, pula na ang mga mata dahil sa galit at takot na magkasamang lumabas. Gusto mo na saan pupunta ako? Gusto mo akong mawalan ng lahat? Inilapag ko ang folder maayos, tuwid tulad ng isang duldol ng isang panahon. Gusto ko na malinis ang Noel Freight Solutions. Gusto ko na hindi maloko ang partner. At gusto ko na sa bahay na ito ay walang sinumang makakatawag sa akin na bantay ng bahay muli. Napabigla si Noel, parang biglang naaalala kung ano ang sinabi niya ng umaga. Nagpumilit siyang humawak sa lumang eksyusa. Sabik ka sa ilang salita at sinasakripisyo mo ang karera ng asawa mo. Tiningnan ko si Noel, hindi panunuya. Nagtanong lang ako ng tapat, kung napirmahan mo ngayon, magpapasalamat ka ba sa akin? O sasabihin mo pa rin na lumayo na ako para hindi ko masagabal ang negosyo? Nabara si Noel hindi dahil sa hirap ng tanong, kundi dahil napakalinaw ng sagot at ayaw niyang sabihin ito sa harap ng ibang tao.
Binuksan ko ang huling pahina ng bahagi ng ebidensya, excerpts ng system log, oras ng pag-login ni Noel, mga na-edit na kategorya, file export command, at verification stamp. Hindi ko kailangang basahin ang lahat, itinuturo ko lang ang huling linya kung saan nakalagay. Account modified, Noel, QN. Mula ngayon, hindi ka na maaaring sabihing hindi mo alam lahat ay naitala ng sistema. Natayo si Noel ng stiff sa kabiglang grease. Marunong ka, nanalo ka, ngunit gumuho ang pamilyang ito, ang aming anak ay magtatanong kung ano ang ginawa ng kanyang ina. Narinig ni Bayang Delia ang salitang anak, agad siyang sumabay. Tama, isipin mo ang bata, ang babae ay nagtatagumpay dahil sa pagtitiis. Lumingon ako kay Bayang Delia unang pagkakataon sa buong umaga na hindi ako tahimik. Tinuruan mo ako ng pagtitiis, ngunit tinuruan mo rin ang iyong anak na hamakin ang asawa niya. Ang ganitong pagtitiis ay nagbibigay lang ng pahintulot sa iba na gumawa ng masama. Nabara si Bayang Delia, namumula ang mga mata niya, hindi alam kung dahil sa galit o takot. Tumayo ng tuwid si Kuya Tirso at nagsalita. Ginang Ana Reyes, gusto kong lahat ng usapin mula dito ay mapag-usapan sa opisina ayon sa tamang proseso. Hindi ako magsisign ng kahit ano hanggang hindi nalilinis ang panig ninyo. Opo, nauunawaan ko iyon. Narinig ni Noel ang hindi mag-sign, parang nawala ang huling pag-asa niya. Nagpumilit siyang pumasok sa malambot na tono. Boses niya ay halos parating pagsamo at banta. Ana Reyes, asawa natin tayong dalawa ay usapan. Sa loob gusto ko lang ng pagkakataon na mag-explain. Tumingin ako sa kanya ng sandali at sa unang pagkakataon sa umaga na iyon, nakita ko si Noel, hindi na ang asawang magarbo na bumaba sa hagdan ng may dating na CEO, kundi isang taong natatakot na mawalan ng lahat. Isinalara ko ang folder maayos, tuwid, tulad ng paglalagay ng tuldok sa isang pahina ng pakikipag-ayos. Kung gusto mong makipag-usap, dito sa harap ng saksi, para hindi mo na masabi bukas na nagbiro lang ako. Kumungkot ang panga ni Noel, ibig niyang pumunta at hawakan ang folder, ngunit hindi niya itinuloy dahil si Kuya Tirso ay nanonood at dahil takot siya sa laman nito. Nanatili akong wala sa kilos, isang taong matagal nang nagpasya sa tamang paraan ng pagtatapos. Huminga ng malalim si Noel, saka biglang bumagsak ang kanyang ugali. Lumuhod siya sa marmol na sahig, isang clunk. Hinihiling ko sa iyo, huwag mo akong dalhin sa dulo. Mayroon akong anak, mayroon akong nanay. Nagising si Bayang Delia, saka humalo. Anak Ana Reyes, hinihiling ng nanay mo mabagal-bagal, hinihiling ng matanda. Tiningnan ko si Bayang Delia. Ang anak na iyon, kung sinabi niya, ito ilang buwan na ang nakalipas, baka naramdaman ko ng init. Ngunit ngayon, parang isang papel na tisu na inaabot pagkatapos mong mapahirang ng putik sa mukha. Mapapalinis ng tisu ang karumihan, hindi maaaring mapalinis ang kahihiyan. Inangat ko ang mga kamay sa sandalan ng upuan, tumayo hindi para magpakita ng kapangyarihan, kundi para tapusin ang eksena ng pagluhod. Tumayo ka na hindi ko kailangan ng sinuman na lumuhod sa harap ko. Tumingin pataas si Noel, parang nasalimang sa pangungusap na iyon. Kaya pinapatawad mo ako. Bahagya akong umiling. Sinabi ko sa iyong tumayo ka dahil ayaw kong gawing drama ang bagay na ito. Ang patawad o hindi ito ay usapin ng proseso. Narinig ni Noel ang proseso tulad ng naapakan ng sugat. Palagi kang proseso, tinarato mo ba ako bilang tao? Tumingin ako sa kanya, hindi agad sumagot ng argumento. Nagtanong lang, nang tawagan mo ako na ang babaeng iyon sa harap ng partner, itinuturing mo ba akong asawa? Nagbukas ang bibig ni Noel, saka nagapos. Ang katahimikang iyon ay mas masakit kaysa sa pag-aaway sapagkat may mga pangungusap na hindi na maaaring ibalik kundi tanggapin na lang ang kahihinatnan. Inilabas ko mula sa bag ko ang isang bagong folder, mas manipis kaysa sa nauna. Hindi ito ang folder ng internal audit. Ito ay handa ko na matagal ngunit hindi ko inaasahang kailanganin ko ito ng maaga. Inilapag ko ang folder sa mesa, katabi ng dokumento ng ebidensya, 2 landas na nakalagay sa harap ni Noel. Ito ang para sa ating dalawa. Tumingin si Noel sa loob, lumantad ang mga mata niya. Ano ito? Divorce papers.
Nagpalayok si Bayang Delia. Ano? Natumba si Noel, tulad ng natamaan. Ngunit hindi ako nagtaas ng boses. Binuksan ko ang folder at ipinakita kay Noel ang dalawang bersyon, isa para sa mutual agreement, isa para sa unilateral petition. Inangat ni Noel ang kamay, ibig niyang kunin ang folder, ngunit tumigil siya, takot sa hawak ng kamay sa talim. Tinatakot mo ba ako? Hindi ako nagbabanta. Binibigyan kita ng pagpipilian. Huminga ng mabilis si Noel. Si Bayang Delia ay bumagad. Sino ba ang mag-aaway ng ganyan, nang hila divorce agad? Tiningnan ko si Noel, saka si Bayang Delia, maayos ang boses, tulad ng pagbabasa ng isang malinaw na katotohanan. Ang pag-aaway ay tungkol sa mga pinggan, ngunit ang paghamak sa isa't isa, ang paglilinlang, ang ginawang anino ng asawa, hindi na iyon pag-aaway. Hindi ako papirma, kapag hindi ka pumirma, wala kang magagawa. Mahinang tumango ako. Kung hindi ka pumirma sa mutual agreement, mag-file ako ng unilateral petition. Kapag sapat na ang ebidensya, ang korte ay maaaring tumanggap ayon sa batas. Ang divorce ay hindi laro, hindi ka pupirma, hindi ako mabibigo. Nawalan ng hinga si Noel. Tumingin sa akin ng matagal, saka bigla niyang binago ang tono. Ano ba gusto mo? Pera? Titulo? Magbabago ako, igagalang kita. Isusumpa ko. Bahagya akong ngumiti, ngunit hindi ito ngiti ng kasiyahan. Naaalala ko ang mga araw ng pakatayo sa kusina, habang tinuruan akong maging marunong sa pagkukonsinto. Sinasabi mo ngayon na igagalang kita parang diskawal na presyo sa palengke bago magsara. Mataas ang halaga sa simula, mababa kapag natatakot na. Namula si Noel. Si Bayang Delia ay ibig na tumanggi, ngunit ang mga salitang iyon ay sarili rin niyang ginawa sa akin. Itinulak ko ang mutual agreement patungo kay Noel, eksaktong nasa abot ng kanyang kamay. Kung pipirma ka sa mutual agreement, magtatapos ito ng maayos, mananatili ka ng kaunting dignidad at hindi ka kailangang dumaan sa mahabang proseso. Inilagay ko ang unilateral petition sa tabi, hindi para takutin kundi upang sabi ng katotohanan. Kung pipiliin mong makipagtalo, susundin ko ang landas na ito. At sa lahat ng nagawa mo sa kumpanya, sa palagay ko alam mo na wala ka ng posisyon para makipagtawaran. Namutla ng malaki si Noel. Humalihim si Bayang Delia. Naaalis mo ang lahat ng kami, ina at anak, ano iyan? Tumingin ako sa kanya, hindi na alab ang loob ko, pagod na lang. Pagod na sa mga taong nagmamalasakit lang sa iyo kapag may napapala sila. Bayang Delia, sinabi mo sa akin na malaman ko ang aking lugar. Ngayon, tinutulungan kita na tandaan na ang bawat isa ay may sariling lugar na kailangang pangalagaan. Inipon ni Bayang Delia ang bag at una siyang lumabas sa pinto. Sa hagdan, tumigil siya ng sandali, parang may ibig pasabihin, saka hindi na itinuloy. Marahil unang pagkakataon na naintindihan niya ang salitang ingat sa iyong sinasabi, dahil babalik ito sa iyo. Ngunit masyadong maraming sinabi at ginawa na siya, at ang landas pabalik ay hindi na katulad ng dati. Hinila ni Noel ang maleta, gumurulong sa marmol na parang malungkot na ingay. Lumingon siya sa huli, boses niya ay may kaunting alab pa. Nanalo ka na. Ngunit huwag mong isiping palagi kang nasa tamang panig ng buhay. Nakatayo ako nang wala sa kilos, sumagot ng isang pangungusap na hindi pagyayabang. Hindi ko inaasahan na ang buhay ay laging sa aking panig. Naniniwala lang ako sa katotohanan. Hindi na sumagot si Noel. Sabay na lumabas sina Noel at Bayang Delia sa pinto. Sa labas, ilang tingin ng mga kapitbahay, ngunit wala nang gustong humatol. Nakita nila kahapon ng minutes, ang mga lagda, ang selyo ng opisina. Ang drama ay maaaring makaakit ng pananabik sa loob ng ilang minuto, ngunit hindi nito mabibili ang tiwala ng matagal. Isinalara ko ang pinto, hinila ko ng dahan-dahan, marinig lang ang maliit na click. Sa loob ko, isang bagay ay nag-click rin, natapos ang isang kabanata na masyadong matagal na akong nagtitiis. Alas 11:20, pumasok ako sa lobby ng Noel Freight Solutions. Maluwag ang lobby, makintab ang sahig, ang logo ng kumpanya sa pangunahing dingding, isang paalala na ang lahat ay kailangang sukatin ng proseso, hindi ng bibig. Hindi ako mahilig sa karangyaan, kaya direkta akong pumasok sa elevator. Handa na
ang VIP conference room. Si Ate Marian, ang secretary, ay nakaupo sa tabi ng mahabang mesa, nakalatag ang folder ng mga kondisyon. Si Attorney Dan ay naroroon na nakabukas ang laptop, pinal na bersyon ng mga tuntunin sa screen. Si Kuya Vince ng Internal Controls ay nakaupo. Walang maraming sinasabi, ngunit ang presensya niya ay tulad ng isang anchor, malinis ito. Umupo ako, binuksan ang file, mabilis na sinuri ang checklist. Ugali ko ito, bago pumirma, kailangang basahin muli ang mga bagay na maaaring magdulot ng kalituhan. Ang negosyo ay hindi takot sa hirap, takot sa hindi malinaw. Alas 11:28. Dumating si Kuya Tirso kasama ang isang batang assistant na may akbay na folder. Tumingin siya sa paligid ng mesa, sa mga tao, sa paraan ng pagkakaayos. Ang tingin niya ay mas malambot kaysa noong nasa bahay ako. Marahil dahil dito, lahat ay nasa tamang lugar, walang sinuman na kailangang magkunwari. Tumayo ako para makamay siya. Ang beses na ito, ang pagkakamay ay hindi nagulat, ito ang pagkakamay ng dalawang partner na napagkaisahan ng iisang prinsipyo, transparency. Salamat sa pagiging tumpak sa oras. Mahilig ako sa tamang oras at sa tamang proseso. Nagsimula si Attorney Dan. Ang Noel Freight Solutions ay nais ipresentar ang dalawang pangunahing bahagi. Una, Risk Control Clause at karapatang pansamantalang ihinto ang kontrata kapag may lumabas na anomalya sa datos. Dalawa, pangako ng transparent na cash flow at volume verification ayon sa napagkaisahang pamantayan. Nakikinig ng mabuti si Kuya Tirso, hindi lang para sa pag-ayon. Minarkahan niya ang ilang bahagi ng dokumento gamit ang ballpen, paminsan-minsan ay nagtatanong ng tumpak. Sino ang huling nagpe-verify sa delivery point? Ino-report ba ang spoilage araw-araw o linggo-linggo? Kapag may discrepancy, ilang oras ang response time? Bawat tanong ay isang lock at bawat sagot namin ay may dokumentong sumusuporta. Hindi ako nagsalita ng maayos, nagsalita lang ako ng tama. Tumingin sa akin ng direkta si Kuya Tirso. Ginang Ana Reyes, gusto kong tanungin kayo ng personal. Bakit kayo pumigil ng eksakto bago ang oras ng pagpirma? Maraming kumpanya ang magpe-push na pumirma kahit may alam na risk, saka na lang magiging problema pagkatapos. Hindi ko iwas ang sagot. Dahil kung pumirma ako habang alam ko ang panganib, ibig sabihin ay inilipat ko ang bomba sa inyong kamay, nasa logistics ako. Nauunawaan ko na ang isang maruming link ay maaaring putulin ang buong chain. Kailangan ko ng malinis na chain mula sa simula. Dahan-dahan na tumango si Kuya Tirso, tulad ng isang taong naglalagay ng isang mabigat na alalahanin. Nagpaparangal ito sa inyo. Pinipili ng maraming kumpanya na itago ang kanilang mga problema, pinili ninyong ihinto para malinis. Hindi para sa papuri kundi para sa pag-unawa. Ang negosyong matagal ay minsan ganyan lang ang hitsura nito. Ipinasa ni Ate Marian ang summary minutes. Binasa muli ni Attorney Dan ang bawat kondisyon. Pumirma ako muna maayos, hindi hatakin, hindi panlabas na kulay. Pumirma si Kuya Tirso, kasunod ang ingay ng bolpen sa papel ay tahimik. Ngunit para sa akin, parang ingay ng pintuan na nagsasara sa isang panganib. Alas 11:30, hindi kulang 1 minuto, hindi labis 1 minuto. Nang matapos ang pagpirma, walang tumayo para pumalo, walang champagne, sinabi ko lang ang isang linya. Salamat Kuya Tirso. Ang implementation ay i-update namin ayon sa dokumento. Igalang lang ang ginawa ninyo ngayon at tayo ay magiging matagal na partner. Ang matagal na partner ay nagpaalala sa akin kay Noel. Lagi rin siyang nagsasalita ng partnership, ngunit ang kanyang partnership ay para sa kanyang sariling interes. Ang partnership na ito bukas, may proseso, may ebidensya, ito ang tunay. Lumabas si Kuya Tirso. Nagtanong pa siya bago umalis. Ginang Ana Reyes, nakilala ko na ang maraming direktor na magaling magsalita. Bihira akong makakita ng isang taong handang putulin ang sariling kumpanya ng malaming putok para iligtas ang buong organismo. Hindi ko sinagot ng matalinhagang paraan, ngumiti lang ako ng maikli. Sa loob ko, lumabas ang isang kasabihan, ang mapait na gamot ay lunas sa sakit. May mga sakit na kailangang tiisin para mapanatili ang buhay. Pagkatapos umalis ni Kuya Tirso,
nawalan ng tao ang conference room. Si Kuya Vince ay nagsalita ng mahinahon. Ginang, ang retrieval team ay nakakumpleto na ng minutes ng house property. Ang user ay tumanggi sa pagpirma, ngunit may sapat na saksi. Mabuti. Ibinigay sa akin ni Ate Marian ang telepono, nakabukas na ang bagong mensahe. Schedule ng pakikipagtulungan ni Noel sa internal controls at legal team kasama ang notice ng suspension. Tiningnan ko ito at saka sinabi, ipadala ayon sa tamang format, ilog ang lahat. Mayroon bang dagdag na request para sa preservation ng ebidensya? Mayroon, ngunit gawing maayos. Huwag gumawa ng kapaligiran ng takot sa buong kumpanya. Gusto kong ang Noel Freight Solutions ay isang lugar kung saan nauunawaan ng mga tao na ang mali ay haharapin at ang tama ay poprotektahan. Ito ang pamamahala, hindi tungkol sa sinong kinamumuhian ng sino, kundi tungkol sa patakaran na patas para sa lahat. Lumabas ako sa conference room, dumaan sa mahabang pasilyo. Ang liwanag mula sa bintana ay nahuhulog sa marmol na sahig. Naalala ko ng umaga rin iyon, noong nakatayo pa ako sa likod ng sala divider, narinig si Bayang Delia na tinatawag akong bantay ng bahay. Magkaparehong araw, magkaparehong sikat ng araw, magkaibang loob. Sa bahay, ako ay anino. Dito, ako ang taong responsable. At naintindihan ko, ang nagpaparangal sa tao ay hindi ang damit o ang upuan, kundi ang kakayahang ilagay ang lahat sa tamang kaayusan. Pumasok ako sa elevator. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero, malamang isang kapitbahay. Ginang Ana Reyes, maraming tao sa inyong bahay kanina, may pulis. Okay lang ba kayo? Hindi ako sumagot. Hindi ko kailangang ipaliwanag sa lahat. Sapat na ang ebidensya, ang minuto, ang mga lagda. Bumaba ang elevator, nagbukas ang pintuan sa lobby. Inayos ko ang bag, lumakad palabas. Mainit pa rin ang Manila, ngunit mas magaan ang pakiramdam ko. Hindi dahil naghiganti na ako, kundi dahil sa isang bagay na malinaw. Ang mali ay tinawag sa tamang pangalan at ang tama ay nalagay sa tamang lugar. May mga kasal na hindi nabubulok dahil sa kahirapan, nabubulok dahil pinilit ng isa ang isa na maging mas mababa. At kapag sanay na sila sa paghamak, likas na nilang gagawin ng masama. Naniniwala silang may karapatan sila. Iyon ang ginawa ni Noel. Iyon rin ang ginawa ni Bayang Delia. Ngunit ang buhay ay may kasabihan. Ang butil na iyong itatanim ay iyong aanihin. Hindi ko hinintay ang butil na mahulog sa aking kandungan. Pinalaki ko ang sarili kong bukid sa tamang paraan, sa tamang oras. Lumabas ako sa pintuan ng opisina. Ang sikat ng araw ay sumasalamin sa daan. Mga sasakyan ay patuloy na tumatakbo. Hindi ako lumingon sa logo ng Noel Freight Solutions. Alam ko mayroon pa akong dapat tapusin sa bahay doon. Si Noel at Bayang Delia ay nagpupumilit pa. Ngunit ang pagpupumilit ay pagpupumilit lang kapag nalagdaan na ang minuto, kapag nalock na ang access, kapag nakatakda na ang proseso, walang salita na makakapalit niyon. Bumalik ako sa bahay ng hapon na mainit pa rin ang sikat ng araw sa mga bato ng hagdan. Naroroon si Noel sa bakuran, gurulong ang polo niya, hawak ang telepono, ng mataas nagla-livestream. Mga kapitbahay, tingnan ninyo ito, ginamit ng asawa ko ang kapangyarihan para itaboy ako sa sarili kong tahanan. Ilang kapitbahay ang nakatayo sa malayo, walang lumapit, nagtipon-tipon lang para manood. Lumakad ako patungo sa pintuan, hindi nagmamadali. Hindi ko agad kinuha ang telepono ni Noel, hindi ko rin tinanong kung ano ang ginagawa niya. Kapag gusto ng tao na magpalabas, mas malakas ka kapag hindi sumabay. Naroon na ang team ng opisina, si Attorney Dan, si pulis ng barangay, at ang Community Association representative. Tumingin sa akin ang rep. Ginang Ana Reyes, nandito na kayo. Saksi lang kami sa minuto ng proseso para walang hindi maunawaan. Salamat po. Nagsimula si Attorney Dan. Ngayon ay itatala namin ang listahan ng mga property ng kumpanya at isisil ang mga item na pag-aari ng Noel Freight Solutions. Ang personal na gamit ni Noel at ng kanyang pamilya ay maaaring kolektahin sa loob ng 48 oras. Nagsimulang gumawa ng sariling palabas, si Noel tumakbo papunta sa hagdan, sinikap pumasok sa study room. Hindi ko tinugsan. Sinabi ko lang kay Attorney Dan nang walang ingay, samahan ninyo siya at itala ang mga kinuha.
Hindi nagkaroon ng agawan. Si Attorney Dan ay pumunta kasama ang property manager. Ilang minuto bumalik silang may dakot na papel at USB. Noel ay may hawak na company documents. Iki-collect namin para sa ceiling. Hindi iyon sa akin, ginawa ko iyon, hawak ko. Sigaw ni Noel. Ang iyong personal na papeles ay sa iyo, ang documents ng kumpanya ay walang karapatang dalhin. Lumingon si Noel. Sa mga kapitbahay nagpumilit. Mga kapitbahay, saksi kayo, kinukuha nila ang akin. Isang lalaki ang sumagot ng mahinahon. May property manager at pulis ng barangay dito. Malinaw na proseso ito. Isang babae ang nagsalita. May dalang papel at naglalathala ng minuto. Hindi naman kagugulong ito. Nagsimulang maging mas tahimik ang mga nanonood. Ang tao ay maaaring matangkilik ng drama sa sandali, ngunit walang gustong tumayo sa panig ng taong mali kapag malinaw na ang ebidensya. Ibinigay ng Attorney Dan ang minuto kay Noel. Kung mayroon kang tutol, isulat mo dito. Ang documents ay ayon sa batas ay kailangang isurrender. Nangimi si Noel, ginawa niyang papel ang lahat-lahat, ngunit nag-aalala sa iisang bagay. Baka may madagdag pang linya sa minuto kung gumawa siya ng gulo. Pinigilan niya ang sarili. Si Attorney Dan ay nagtala ng tahimik, nagpirmahan ng pulis ng barangay at ang community rep, lahat ay maayos. Nang humanda ng umalis ang mga tao, lumapit si Bayang Delia bumunyag. Ana Reyes, naabot mo ba ang pagtataboy sa amin ng ganito? Sinabi mo sa akin na malaman ko ang aking lugar, Bayan Delia. Ngayon ay tinutulungan kita na tandaan na ang bawat isa ay may lugar na kailangang pangalagaan. Tinanggal ko ang mga tao sa bakuran, isinalara ang pinto. Sa loob ako na lang. Si Noel, si Bayang Delia, at ang katahimikan. Wala ng hambog, wala ng palakpakan, tunog lang ng aircon at mabilis na paghinga ng mga taong kakatuklas pa lang na walang lalong takbuhan. Nagbukas ng pinto si Noel, tumunog. Wala na siyang ginawa na galit sa team ng opisina, umalis na sila, kaya inilipat niya ang lahat ng galit sa akin. Astig. Nagdala ka ng pulis ng barangay at community rep para i-expose ako sa kapitbahay. Nagdala ko sila para walang sinumang mag-expose ng kahit sino, para malinaw ang lahat. Nagpumilit si Noel. Malinis ka rin ba? Nagtatago ng sarili mo para manlinlang sa amin, nagkunwari kang manugang, ikaw rin ay gawa-gawa. Tumingin ko sa kanya ng direkta. Nanatiling tahimik para protektahan ang kumpanya at para makita ang tunay na ugali ng mga tao. Ang pagtatago ay ang gumawa ng mali at pilitin ang iba na tumahimik para itago. Nabara si Noel. Nagsimula siyang maglakad ng paikot-ikot tulad ng hayop na nakulong. Si Bayang Delia ay bumagsak sa sofa, hawak ang dibdib, parang kapos ang hininga. Ilang segundo biglang tumayo nang mabilis ang katatagan ng isang taong sanay na mabuhay sa harap ng mga mata ng iba. Lumabas siya sa pintuan, binuksan ng malawak, sigaw. Mga kapitbahay, pinagtabuyan ng manugang ko ang ama at lola ng kanyang anak, inilalagay sa kalye. Nanatili akong hindi gumagalaw. Hindi ko sinubukan, nahadangan ang pintuan. Kapag sinumang gustong magpalabas, lalo kang magiging tauhan ng kanyang palabas. Kapag sumabay ka, mula sa labas, narinig ko ang mga reaksyon ng mga kapitbahay. May minuto, may lagda, tama naman ang proseso. Bakit ba sila kailangang itaboy? May legal basis naman, di ba? Ang mga tumatangkilik sa drama ay humihinto kapag malinaw na ang katotohanang inaasikaso ng opisyal na proseso. Inayos ko ang aking bag. Sinuri ang mga personal na dokumento ng anak namin, nakalagay sa tamang lugar. Sarili ko ring mga dokumento kumpleto. Bago umalis, tumayo ako sa kusina nang saglit. Doon sa lugar na dati ay nagtatago ako. Tiningnan ko ang kawit ng apron, walang nakabitin. Napagtanto ko ang apron ay isang bagay. Kung gusto ng tao, maaari nila itong gamitin para ikaw ay hamakan. Ngunit kung ikaw ay sapat na gising, maaari mo itong ibitin at lumabas ng parang isang tunay na tao. Kinuha ko ang bag, lumabas. Hindi ako lumingon, hindi dahil malamig ang loob ko, kundi dahil sarado na. Ang natutuhan ko mula sa lahat ng ito, sa buhay ng mag-asawa, ang pagtitiis
ay mahalaga lamang kapag may pagpapahalaga ang isa sa isa. Ngunit, kapag ang pagtitiis ay ginawa kang anino ang pagtayo ng tuwid sa tamang oras ay pag-iingat sa sarili. Hindi ka kailangang humiyaw. Hindi kailangang humila ng buhok. Minsan mayroon lang mga lagda at proseso na sumasalamin sa katotohanan. At kapag lumabas na ang katotohanan, ang mga bibig na dati ay mapaghamak ay bigla na lang nagiging tahimik